Mainit na balita. Yung Quadcom kasi active sila nung... Quadcom? Quadcom. Oo, Mga yung miyembro. bumubuo ng yung apat na komite. Hindi ba, nagkaroon ng eleksyon? Oo, And kailangan silang tumakbo at manalo uli. Ano bang nangyari sa kanila? Ha? Anong nangyari? Ilan sa mga naging kapalaran ng Quadcom, karamihan po, olats, talo. Hindi ho umipek yung kanilang Huwag niyong papangarapin na maaresto si Digong. Huwag niyong papangarapin na madala siya sa ICC. Kasi yaan ang katapusan ng political career niyo. Ayaw niyong makinig. Oh. Ang isa sa gustong malaman dyan, yung Quadcom kasi active sila nung... Quadcom? Quadcom. Oo, Mga yung miyembro. bumubuo ng yung apat na komite. Hindi ba, nagkaroon ng eleksyon? Oo, And kailangan silang tumakbo at manalo uli. Ano bang nangyari sa kanila? Ha? Anong nangyari? Halimbawa, ito, Benny Abante. Oh, Si Congressman Benny Abante, siya ho ay umabante pa ba? for re-election. Oo. Diyan ho sa Maynila. Ano bang distrito to? 6th District of Maynila. Alam mo bang nangyari? Si Congressman Benny Abante ay, paatras. Dahil ho, nalamangan na siya ni Joey Uy. Ba, pero close fight din ha. Close fight. Almost 3,000 to 4,000, 2,000 to 3,000 lang ang lamang. Apa, 1,000 lang mahigit. 1,000 lang ba? Oo. Oo nga pala, Oo, 1,000 lang yun. Official na ba? 100% na ba ito? Hindi pa natin alam. Oo, yun ang sinasabi natin ngayon kay kung Benny Abante. No? Eh, Joey, nayari kayo ni Uy. na Abante. Sumobra atang Abante. Ngayon umaatras siya. Eto naman si Dan Fernandez dyan. Ha? Yung... Ayun, nako, interesado ako dyan. Pati yung kanyang anak. Yung pumupungay ang mata kay Kay bebe ko. ano pangalan nun? Nakalimutan ko na ito. Bakit kasi? Ha? Kay Cassie. Si Cassie. Bakit siya kabisado si Cassie. Mukhang may picture itong cameraman natin. Alam mo ba nangyari kay Dan Fernandez? Oh. Ayun, siya ay done. He is already done. Ako, pangatlo pa pala siya. Pangatlo siya, tumatakbo ho kay itong gobernador. Ha? Ayun, At ang winning doon ay si Sol Aragones. Yung aking partner sa ABS-CBN, Sol Aragones. Ha? At mukhang nakatulong pa yung pag-endorse niya kay Kong Dante Marcoleta dyan. Kasi nung in-endorse niya si Kong Dante Marcoleta, binas po si Sol Aragones. Yung mga dating kasama niya doon sa himpilan. Kaya lang, sa halip na ito ay makabawas ng boto, mukhang nakatulong pa at naintindihan ng taong bayan kung bakit ipinasara ang himpilan na yon. Diba? Kasi ang tagal na nun Nako. Di sa halip na mapasama pa rin, napabuti pa si Sol Aragones. Napabuti. Sol Aragones. Oo. Si Stella Kimbo. Sa Quadcom din to, di ba? Ayan, sa Marikina. Siya po ay tumakbong mayor. Kaya lang, mukha akong hindi mananalo. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang lamang mataas ho ang lamang nung kalaban niya, si Maan Teodoro. Asawa ho ni Mayor Marcy. 142,000 Mahigit si Teodoro, si Kimbo ay 111 lang. Parang hindi na ho talaga mahabol. Yan ang isa sa mga gumipit doon sa usapin nung nagkakaroon. Hindi naman gumipit, kundi doon sa pagdinig ni BP Inday Sara, di ba? Ito yung nakasagutan ni Kong Dante na ano bang ating rules na pinatutupad dito? Siya yung chairperson that time. Si Paduano, Jen. Hindi, alam ko, last term na talaga yan. Hindi ba siya party list? Abang lingkod yung kanilang grupo. lingkod. Mukhang, ilan ba abang lingkod ngayon?
mukhang papasok pa rin siya. Pero siya pa ba ang... Hindi na siya ang, hindi na. tapos na yung kanya, nakatatlong term na siya. Goodbye. Ang abang lingkod, Oo. Stephen Paduano. Pero mataas pa rin yung kanyang Makakapasok pa rin ng isa siguro. mukhang makakaisa pa. Ayun, Pati yung Jinky Luistro sa Batangas, mukhang mananalo rin. Ha? Ganon. Oho. Yan ang lagi nilang ipinambabalandra kasi abogado yan si Kong Jinky. Oo. Oho. So wala na. Oh. Ayun. Ilang percent? Ito pa. Sino pa? Kilala mo tong Rog Gutierrez? Hindi kasi sa akin. Si Rod, ano yan? Yung One Rider Party List. One Rider. Makakapasok pa rin. Meron siyang... Siya pa rin ba ang nominee nung, Wala akong balita. Kasama ni ni Kong Busita. Si Busita kasi tumakbo senador. Okay. Romeo Acop, Ayan, siya naman po ay walang kalaban sa Antipolo. Walang sa Antipolo, walang Second kalaban. District. Ayan. Si Sia Adjong, winning. Sa Lanao del Sur. Si Joel Chua, ay mukhang winning din, ha? Yan yung chairman ng House Committee on Third District. Good government. Parang blue ribbon ng Pero yung agwat, hindi masyadong malayo. Si Nieto pala kalaban niya, Si Ace Barbers hindi na tumakbo. Tapos na yung term niya. Oo, ang tumakbo yung kanyang misis. Oho. Ayun, winning naman yung kanyang misis. Okay. Ayan. So, yan lang ho ang ilan sa mga naging kapalaran ng Quadcom. Karamihan po, olats, talo. Hindi ho umipek yung kanilang Yung sa La Union. yung si Ortega. Oo, yung Paulo. Mukhang winning din siya. Mukhang wala naman atang kalaban doon sa kanilang probinsya, no? Ayun. Pero nabasa ko kanina sa yung partido na Speaker Martin, mukhang sila pa rin ang may pinakamaraming nanalong yung Lakas Christian Muslim Democracy. Lakas CMD. Oo. Lumilitaw ho na 105 sa 128 Ayun. ang nanalo. Base sa partial unofficial result kanina hong umaga. 82% daw po ang success rate ng partido. Ang problema dyan, halimbawa, ganito nga karami ang nanalong party members mo. Ikaw pa kaya ang pagkakatiwalaan nila? Well, yan ang sumunod na tanong natin ngayon. No? Yan ang... Yan ang problema. Hindi kasi yung... ang presidente na ng Lakas ngayon, si Senator Bong, baka mukhang malaglag din, ha? Saka i-gauge nila dyan, titingnan nila, i-measure nila, sa senador, di ba? Yan kasi importante kasi mas maraming trabaho ang Senado. Ang ibig sabihin, mas malaki ang control nila. Mas madaling kontrolin ng 24, lalong-lalo na may impeachment na nakaumang. Ayan, alam mo, magiging paksa yung susunod ng mga araw, ha? Totoo yun. Kaya ngayon, siguro, pagka in the final analysis, Jen, ay titingnan nila, teka muna, naging effective ba tayo? Nakapag-deliver ba ang partido para maipanalo natin ang mga kandidato natin sa national level? Kasi ang usapan dito, national level, papunta kasi itong presidential election eh. Kaya yung second half, ako sa tingin ko malaking epekto nito sa kasalukuyang administrasyon, Nelson. Kaya ako siguro dapat mag-usap ang mga tauhan ng gobyerno ngayon, lalo na Pangulong Bongbong, magkaroon siya ng reassessment. Tama ba itong direksyon natin? Tama ba itong ginagawa natin? Tama rin ba sinasabi ng ating spokesperson? Tama pa ba yung kanyang estilo ngayon? Hindi, ito nga dyan, di ba? Hindi kasi sila nakikinig sila sa programa, nanonood, pero naghahanap lang sila ng kung anong gusto nila, yung papabor sa kanila, di ba? Pero matagal na po namin sinabi dito, number one, mali po yung style nyo ng communication, yung pag-abot nyo sa tao, naglagay kayo dyan ng aaway. Ang sabi kasi nila, Nelson, hindi, kasi dati, nung simula kami ang inaaway. Hindi kami hindi sumasagot. Ngayon, kumuha kami ng taong sasagot. Ayaw nyo pa rin? Ayaw ho talaga ng tao. Kasi ang gusto ng tao,
Kapag ka nasa posisyon ka na, dapat. Dapat hindi kayo nang-aaway. Kasi nasa posisyon, natural lang na awayin kayo. Yan ang Pilipino. Ngayon, kung nasa ibang bansa at ibang kultura, pwede siguro yan. Maglagay ka ng tagapagsalita na ang spokesperson mo gusto makipag-away sapagkat ganun sila. Ayun nga. Pero sa Pilipinas, naalala ko biglan, pumapasok lagi sa isip ko, Secretary Bunyi ng Muntinlupa. Ayan, nung Toting Bunyi. Nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yan ang talagang, pero hindi mo nakitang nagalit yan, ha? Oo nga. Yung Toting Bunyi. Magpa-seminar po kayo doon. Mukhang magaling yung Toting Bunyi na yon. Kaya nga nagtataka ako, Jen, ang ayos-ayos nung dati nilang communication officer, di ba? Ayun na nga. Maganda, walang problema. Nung pinalitan, lalo kayo nalugmok. Lalo kayo, tapos hindi kayo nag-iisip na parang mali tayo yata ng forma dito, di ba? Tapos, ang isa pa, Jen, at ito'y sinasang-ayunan na ngayon, na noon wala pumapansin sa ating dalawa dahil kamoting kahoy lang tayo, tambay lang tayo sa kanto. Tambay lang eh. Ang sabi namin ni Jen noon, huwag niyong papangarapin na maaresto si Digong. Huwag niyong papangarapin na madala siya sa ICC. Kasi yaan ang katapusan ng political career niyo. Ayaw niyong makinig. Diba? Minadali niyo pa. Yun ang nag-trigger ng lahat. Ito sa naging resulta ng eleksyon. Kung mga dalawang buwan pa, isang buwan pa eleksyon, ako sa tingin ko yung yung si Bondok, baka nanalo pa yun eh. Yun Di ba matakil mo yung resulta niya ngayon, yung GB Bondok? Maganda yung kanyang standing, ano? Kaya kulang nga yung panahon para... Tinapos lang si GB Bondok eh. Yan ho kasi ang problema sa mga taong, ang tingin nila, matatalino na. Ayun. Ang tingin nila, hindi. Bakit dami kayo pakikinggan? Ano lang kayo dyan? Mga... ano tatawag doon? Hindi namin kayo ka-level. Kanto boy lang kayo eh. Ha? Sabi pa nung isa dyan, hindi kayong nagki-critical thinking. Sabi ni Claire Castro, yung dalawang ugok dyan. Di ba? Iba naman tumawag sa atin ng ugok. Kasi napipikon sila kapag sinasabi natin yung tama. Yun na nga. Huwag dapat. Dapat tingnan nyo, tama ba yung sinasabi ng dalawang tambay sa kanto na yon, di ba? Sila ba ay nagmamalasakit o gusto nilang manira? Kami po yung tambay na may malasakit eh. Tambay lang ho kami pero may malasakit kami sa bayan. Kasi ang gusto namin ay kung ano kagaganda ng buhay ng mga Pilipino, ng pamahalaan. Kasi, pare-pareho tayo nasa Pilipinas eh. Totoo. Pagka sinabi namin, ang gusto namin mawasak ang gobyernong ito, para sinabi namin, wasakin na rin yung buhay natin, di ba? Wala kami tatambayan. Wala kami tatambayan. Di ipapakulo nyo kami, tambay lang kami. Yun na nga. Nako. Kaya ang sinasabi natin dito, at least kung minsan, ito yung maganda sa mga medyo may edad na dyan. Okay. Yung medyo, yung wisdom, medyo malawak na, maunawain. Totoo yan. Ito natutunan ko sa kanila pagka nakikita ko yung mga kwento nila Dapat pala daw, Jen, at least kumausap ka ng bata. Kumausap ka ng middle age. Kumausap ka ng... Yan ang lagi ko mga kausap mga bata-bata. Bata-bata. Kausapin mo, all walks of life. Yes. Mayaman, mahirap, standby sa kanto. Makakakuha ka dyan. Pagka yan ay pinakinggan mo at hindi ka... Tanggapin mo lang. Yan ang makakabuo ka ng isang magandang desisyon sa buhay. Totoo. Mas marami ka pang matututunan sa mga yan Kaysa mag-aral ka doon sa, sabi nung isa, Harvard, and Cambridge, and mga ganyan. Whole government approach. Ayun nga. Yun. Kasi ang problema, doon sa may marami nang napag-aralan, ang akala niya, ba't mo ko tuturuan? Tambay ka lang. Di ba? Nakapaskilat ang plaki ko sa katawan. Nag-aaral ako sa iba't ibang eskwelahan Tapos ikaw kamoting kahit tambay lang kayo Hindi nila alam, Jen, sa larong chess, example lang ito sa larong chess, minsan, mas magaling pa yung meron. Nanonood lang. Nakikita niya Bakit nang nakikita? Kasi hindi siya nag-iisip ng iba. Ang tinitingnan lang niya, yung tira mo. Di ba? At wala siyang, hindi siya natetense. Kami, wala kaming iniisip, kundi ikabubuti ng bayang ito, di ba? Kaya minsan paniwalaan kami. Tapos lulukoy nyo kami sa survey. Pagka biruin nyo, muntik, naloko na nga kami, di ba? Tapos ngayon,
yan, sinisiwalat lang natin para alam din ng taong bayan. Hindi natin masabi na scam tayo, no? Nabudol. Nabudol. Nabudol tayo ng mga survey firm na ito. Pero ako kung mabubudol, sabi nga ng iba, nabudol nyo kami minsan, hindi kayo makakaulit. Hindi na. Oho. Oo. Sa mga susunod po, ay aanihin nyo yan, yung ginawa nyo sa taong bayan. Totoo yan, totoo. Diba? Yan ho'y kababagsak ninyo. At ngayon, nalaman na ng tao na yun ho palang resulta ng inyong mga survey na yan, mukhang kayo-kayo lang po ang may gawa-gawa at hindi naman talaga kayo nagsasurvey ng totoo. At mukhang Diba? meron talagang agenda no? Ang isang number one na agenda nila ay huwag palutangin ang pangalan ni Kong Dante Marcoleta. Yun na nga. Diba? Kasi sa tingin ko, bakit hindi umaakyat? Bakit laging nandito sa 17, 20, 21? Ang dami ng pinuntahang lugar. Oho. Bakit nandito lagi? Oho. Kasi pala tinalian nyo. Ayaw umakyat. Inangklahan pala. Inangkla, pati yung Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Oho. Oo. Yung pala dyan na, wow, dagat. Ito, dagat. Wow, dagat. Oho. Nakatulong pala sa kanyang popularidad. Ganun ba? Oo. Kaya sa susunod. Gagawin ko na, wow! Ay, teka lang, ano na nangyari? Naghihintay tayo kay Senator Bongo. Baka nagtampo na. Ako. Oo.